Dapat gayahin niya si ni Chis Escudero, mga kababayan. Gayahin niya si Saldico. Nag-resign bilang congressman ng Ako Bicol Party List. Kaya lang yung pagiging Senate President nga niya, kung hindi pa siya kinudita ng kapwa niya senador at niniloklok si Tito Sen, di man siya alis bilang Senate President. Buti pa si Speaker Martin, nag-resign bilang Speaker para walang impluensya sa investigasyon. Di ba po? Yan ang pagkakaiba ng mga kaalyado ni Sara kaysa sa mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. May delikadesa. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pinaila na po ng ethics complaint si Chis Escudero. Ayan Before the Senate Committee on Ethics and Privileges, Republic of the Philippines. Ang complainant po si Attorney Marvin Asiron. Ayan Respondent, Senator Francis Chis Escudero. Basahin natin. Yan verified ethics complaint. As the late Senate President Joby Salunga once wrote in the Presidential Plunder, the quest for the Marcos ill-gotten wealth. The reason is simple. Good men and good women can seek and tired of being good before bad men, and bad women get sick and tired of being bad. Pero alam naman natin po yung ill-gotten wealth. Hindi man totoong ill-gotten. Kasi kung ill-gotten po, di sana hindi na-dismiss yung mga ill-gotten wealth cases laban sa mga Marcos. Binasura po. Binasura ng mga iba-ibang korte. Local courts and pati yung sa Amerika, sa New York, yung mga Swiss accounts. Pero dito sa complaint mga kababayan, ethics complaint, kinote pa rin ni Attorney Marvin Asiron yung sinabi ni Joby Salunga noon. Wala mang problema yan. Importante, updated tayo kung ano yung nangyari sa tinatawag na ill-gotten wealth ng mga Marcoses na isa-isa po na binasura ng korte. Baseless. Walang katotohanan. Yung sabi dito sa balita, look, Attorney Marvin Asiron files an ethics complaint against Senator Chis Escudero over a 30 million pesos donation from Lawrence Lubiano, who owns 99.331% or 331% of Centerways Construction. Attorney Asiron cites the following facts and evidence he gathered. 35 million daw vanishes from the company books during the donation period. Same fiscal year reported 3 different ways in SEC filings. No explanation. Then 112 government contracts worth 16.67 billion pesos follow concentrated in Sorsogon. Yun ang na-corner. 16 billion yung biglang na-corner after nung donation. 16 million plus na projects na concentrated sa Sorsogon, home province ni Chis Escudero, na corner ng Centerways, kung saan yung may-ari na si Lawrence Lubiano naging donor niya. Ano tingin ninyo? Walang influensya si Chis doon sa pagka-corner po ng 16 billion contracts? Yan ang tanong. Before donation, 2021, 12 contracts with a total of 720 million lang yung nakuha ng Centerways. After ng donation, 2022 to 2025, bilang tumalon po yung kontrata, 90 contracts na with a total of 15.9 billion ang nakuha daw ni Lubiano. Lubiano also owns 91% of Metroways Healthcare, which won COVID-era medical contracts in Bicol. Kaya sabi dito ni Jesus Falsis, post niya to na gustong filean ng disbarment yata. Gustong ipa-disbar ni Chis Escudero itong si Attorney Jesus Falsis. Karma niya is forthwith. Kaya sabi niya dito sa post, expel Chis Escudero from the Senate now. Dapat gayahin niya si ni Chis Escudero, mga kababayan. Gayahin niya si Saldico. Nag-resign bilang congressman.
ng Ako Bicol Party List. Kaya lang, yung pagiging Senate President nga niya, kung hindi pa siya kinudita ng kapwa niya senador at tiniloklok si Tito Sen, di man siya alis bilang Senate President. Buti pa si Speaker Martin, nag-resign bilang Speaker para walang impluensya sa investigasyon. Di ba po? Yan ang pagkakaiba ng mga kaalyado ni Sara kaysa sa mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. May delikadesa. Tingnan ninyo si Jinggoy, si Joel Villanueva. Si Jinggoy, may problema uli. Mga kababayan sa dati niyang kaso sa Napoles pork barrel scam. Yan yung latest na balita ngayon. No? Sandigan Bayan denies Jinggoy Estrada demurrer anyo on graft crops. Sir, yan o, hindi pa talaga safe si Jinggoy kahit doon sa pork barrel scam. Hindi pa safe. Sandigan Bayan moves to proceed with Jinggoy Estrada's 200 million pork barrel scam trial due to strong evidence of guilt. In its latest resolution, the Anti-Graft Court Special 5th Division denied Estrada's bid to dismiss the charges, ruling that prosecutors presented enough evidence to sustain a prima facie case in the 200 million Priority Development Assistance Fund PDAP scam, and did, to the court's mind, the frequency and recurrence of his above actions, along with the totality of the evidence adduced by the prosecution and extant in the record, undoubtedly establishes a prima facie case to sustain a verdict of guilt against him at this point of the trial, the court said in a ruling signed by Chairperson Saldi Trespeses and Associate Justice Mary Ann Corpus Manalac and Maria Teresa Mendoza Arsiga. Nakita na ninyo, mga kababayan, pagkatapos sabit pa dito si Jinggoy. Sa pinangalanan siya, ginuso ni Bryce Hernandez, kasama si Joel Villanueva, pero wala pa ni isa sa senador ang nakaisip mag-resign. Wala. Si Martin nag-resign as speaker. Si Saldi nag-resign bilang congressman. Sino na ngayon ang may matino, mga kababayan, na pag-iisip? Di ba? At least yung dalawa po, nagdalang hiya. May delikadesa, mga kababayan. Itong mga senador na dikit sa mga Duterte. Manang-mana kay Sara Duterte na kahit na-impeach na proud pa. O di ba? Suportado ng mga kaori niya sa Senado. Yan sabi dito sa report ng Billionaire News. With the court upholding its earlier denial of his demurrer to evidence, Estrada must now present his defense when trial resumes October 2. Estrada is also facing a separate corruption controversy after former Department of Public Works and Highways officials accuse him of taking a 30% kickback from 300 million flood control project alongside Senator Joel Villanueva, who was alleged to have benefited from 600 million worth of projects. Pagkatapos, ni mag-inhibit man lang yung dalawa na senador sa pag-participate sa committee hearing, sa committee investigation ng Blue Ribbon. Wala talaga po. Harap-harapan. Nandun sila talaga, mga kababayan, habang inimbestigahan yung kanilang sarili. You see, itong Senado, mga kababayan, talaga, kuwan ito, hawak ng mga Duterte. Yan Duterte Senate. Dinagdagan pa yung budget ni Sara. Yan Yan ninyo. Parang kung umasta, presidente na talaga. Kita ninyo? Yan si Sara Duterte. Present sa hearing ng Senado kasi at home siya sa Senado. Teritoryo niya yung Senado, playground niya. At ang kanyang toys, yung mga senador. Pagdating sa Congress po, ito yung balita ngayon. Vice President Sara Duterte was absent again from the House budget deliberations
there was no personnel from the OBP present during the session. So sabi dito, 2 beses nang na-defer ang deliberasyon dahil sa hindi pagdalo ng bise. Sa isang sulat, sinabi ng bise na handa naman daw siyang dumalo, pero nagbigay siya ng kondisyong kailangang umattend si President Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President at tatanggalin ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang mga OBP personnel. Hindi natin maintindihan kung bakit hinahayaan ito ng Kongreso na masyadong arugante at bratinela. Dapat sana, kung ayaw niyang i-defend yung kanyang budget, tapos may condition pa siya. 0 budget ang dapat ibigay. Peso, 1 peso budget lang ang ibigay. Unang-una, hindi man niya naipaliwanag ng maayos yung paggastos niya sa 612 million plus na confidential funds. Until today, hanggang sa na-impeach siya, na-archive na, hindi pa rin malaman ng ating mga mamamayang Filipino paano ginamit yung pondo ng bayan. You see? Yan ang pinakasimpleng aksyon. Ayaw mong i-defend, wag. Sinong logi? 2 beses na nag-absent, mga kababayan. Yes, sabi ni Renato Bani Sr., and who is she to ask for a condition to the President? Sabi ni BC Rigazzo, your conditions, demands are noted. Deliberation deferred. Next agency, please. Yun ang dapat gawin. Huwag aksyonan kung yan ang gusto niya. Si Yoret Cantillan, acting like a president na. May something. Sabi ni Demi, siya pang nagbigay ng kondisyon ngayon. Ubob talaga ang Inday Lustay na yan. Sabi ni Maribel, Marty ka, may kondisyon ka pa. Huwag ka umattend, di ka naman kawalan. Sabi ni Hil Asulanet, defer the OBP budget. Sabi ni Cabrera Noel, tanggal lang, okay, out ubos ang pera ng taong bayan. Sabi ni Not Biboy, disapprove na ang budget. Parang nananadya si Sara. Para alimbawa, tinanggalan siya ng budget. Sasabihin, inaapi siya. Pabiktim, tapos gagamitin niya sa propaganda na inaapi siya ng Marcos administration. Ganon ang strategy ni Sara Duterte.